Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po tayo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaniyang pagbati kay presumptive Indonesian President Prabowo Subianto. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, ipinangako ng kapwa Pangulo na pagtitibayin nila ang bilateral ties ng Pilipinas at Indonesia. Binigyang diin ni na Pangulong Marcos at Subianto na 70 taon nang nagkakaintindihan ang Pilipinas at Indonesia sa maraming bagay na nagsimula noong November 24, 1949. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kapwa positibo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at presumptive Indonesian President Prabowo Subianto na mas lalo pang lalakas ang alyansa ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming oportunidad ang nabuksan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia noong panahon ni dating Indonesian President Joko Widodo. Sabi ng Pangulo, bukas ang Pangulo na makipag-ugnayan sa Indonesia, lalo na sa energy transition, green metals at energy production, lalo na't may mga kumpanya sa Indonesia na namumuhunan sa Pilipinas. Umaasa rin si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ni Subianto ang relasyong nabuo ng Marcos administration at ng liderato ni outgoing Indonesian President Joko Widodo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may malaking potensyal pa para sa Pilipinas at Hawaii sa pagpapalawak ng kanilang trade cooperation. Sa joint courtesy call ng Honolulu City Council Delegation at 31st Trade Mission of the Filipino Chamber of Commerce of Hawaii o FCCH at Hawaii Philippines Business Economic Council o HPBEC, kinilala ni Pangulong Marcos ang pagtuklas pa nila ng maraming oportunidad para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. On to the trade missions that you have been conducting and possibilities that you have been exploring in terms of strengthening the economic ties and trade ties between Hawaii specifically and the Philippines. And I think there is a great deal of potential there. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Goldenberg Mansion sa mga ambassador na nakatalaga sa Pilipinas. Isang guided tour ang inorganisa bilang bahagi ng pangako ng Pangulo na pag-aalaga sa kasaysayan ng Pilipinas habang pinapalakas nito ang diplomatikong ugnayan sa ibang bansa. Ang Goldenberg Mansion ay dating residential guest house at malapit sa Teos Mansion na nagsisilbing tahanan ng Presidential Museum. Kabilang din sa binisita ng mga ambassador ang Bahay Ugnayan, ang lugar na nagkukwento sa paglalakbay ni Pangulong Marcos pabalik ng Malacanang. At ang pinaka-highlight ng tour ay ang pagbisita sa La Pearl Mansion, ang crown jewel ng mga mansion. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinuri ng Leyte Normal University ang Presidential Communications Office o PCO para sa paglalapit nito ng campus caravan sa universidad. Ayon kay LNU President Dr. Evelyn B. Aguirre, ang campus caravan ng PCU ay kabilang sa mga epektibong information drive at programa ng gobyerno para ipamulat sa kamalayan ng kabataan ang pagkalat ng fake news. Dagdag ni Aguirre, mapanganib na sa panahon para sa mga estudyante ang easy access ng mga ito sa impormasyon dahil sa social media. Anya, madali na kasing maniwala ang mga kabataan sa kanilang mga nakikita at naririnig. Kaya naman laking tuwa ng presidente ng LNU nang isagawa sa kanilang universidad ang 2 araw na campus caravan para makapagbigay ng media and information literacy sa mga kabataan doon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang patid ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsisikap nito na mabilis mapababa ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, simula ng termino ni Pangulong Marcos noong 2022, unti-unting nakakabawi ang ekonomiya ng bansa mula sa naitalang 6.5% Gross Domestic Product o GDP contraction noong 2020. Pahayag ito ng NEDA matapos lumabas sa survey ng OCTA na 75% ng mga Pilipino ang hindi nasisiyahan sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, pinabibilis ng Administrasyong Marcos ang mga aksyon para makontrol ang presyo ng mga bilihin tulad ng bigas sa gitna ng nararanasang El Nino at pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Sabi pa ni Balisacan, lumilikha ang pamahalaan ng mahahalagang hakbang sa foreign direct investments para dumami ang trabaho para sa mga Pilipino at tumaas ang purchasing power ng mga Pinoy. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. National Economic and Development Authority o NEDA nagbabala na posibleng magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ang isinusulong na 100 pisong dagdag sweldo sa mga manggagawa. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Ibinabala ng National Economic and Development Authority o NEDA ang posibilidad na magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ang isinusulong na 100 pesos na dagdag sweldo sa mga manggagawa. Sa isang online forum kahapon, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na hindi pa ito napapanahon, lalo't hindi pa ganap na nakababawi ang ekonomiya ng bansa. Dahil dito, sinabi ng NEDA Chief na magkakaroon nito ng negatibong epekto hindi lamang sa Gross Domestic Product o GDP, kundi maging sa antas ng inflation at magresulta pa sa pagtaas ang unemployment rate. Batay sa pagtaya, posibleng bumaba ng 0.5% ang GDP habang posible naman tumaas ng 0.2 hanggang 0.7% ang unemployment rate o katumbas ang 100 hanggang 340,000 Pilipino na mawawala ng trabaho. Pinangangambahan din ni Balisacan na magmahal ang presyo ng mga bilihin at serbisyo o ang inflation.
sa 0.2 hanggang 0.8% kahit posibleng mawala ng saysay kung itutuloy ang aumento sa sweldo. Pagdilinaw pa ni Balisacan, hindi naman sila tutol sa dagdag sweldo dahil sa katunayan ay may ginagawa silang mga hakbang para mapabuti ito. Subalit kailangan anyan lang magkasundo ang pamahalaan at ang iba't ibang sektor na sangkot sa usapin upang makapaglikha ng mga patas sa solusyon na walang maglalagay sa kompromiso at lahat ay makikinabang. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, panukalang 100 pisong minimum wage hike maaaring ipatupad ng pautay-utay ayon sa isang mambabatas. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Suportado ni Manila Representative Joel Chua ang panukala na itaas ang minimum wage sa buong bansa. Ayon sa mambabatas, dapat nga anya ay wala ng minimum wage sa anumang rehiyon ng Pilipinas na mas mababa sa poverty threshold na 13,797 pesos kada buwan. Ngunit, dapat anyang gawin ito sa paraang hindi manganganak ng iba pang problema. Kung ipapatupad man anya ang bersyon ng Senado na 100 pesos across the board wage hike, maaari itong gawing pautay-utay sa loob ng 3 taon. Mungkahin nito, itaas muna sa 40 pesos ang arawang sahod sa unang taon, dagdagan ito ng 40 pesos sa susunod, at ang huling taon ay 20 pesos hanggang sa makumpleto ang 100 peso wage hike para sa NCR, Calabarzon at Central Luzon. Para naman sa iba pang rehiyon, maaari anyang gawing 35-35-30 ang umento sa minimum wage sa loob ng 3 taon. Sa parang ito anya ay hindi mabibigla ang mga negosyo at ang buong ekonomiya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanawagan ang gobyerno sa publiko na iwasang gumamit ng inflatable pools para magpalamig sa halip magtipid ng tubig para maibsan ang epekto ng El Nino. Hinikayat ni Task Force spokesperson Joey Villarama ang bawat isa na makibahagi para mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ipinanawagan din ng Task Force El Nino sa publiko na bilisan lamang ang paliligo at uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated. Inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Finance Secretary Ralph Recto hinimok ang Philippine Stock Exchange o PSE na makipagtulungan sa gobyerno upang baguhin ang capital market ng Pilipinas. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Hinimok ni Finance Secretary Ralph Recto ang Philippine Stock Exchange na makipagtulungan sa gobyerno at i-transform ang capital market ng Pilipinas. Anya, dapat gamitin ang capital market upang pakinabangan ito ng mga Pilipino na nais magtiwala sa paglago ng bansa. Sa kanyang talumpati sa isang reception ng PSE, sinabi nito na susi sa economic growth kung mas malawak ang access ng publiko sa oportunidad at broad-based financial data. Pinuri rin ni Recto ang Stock Exchange bilang nag-iisang regulator sa bansa na naging tapat sa kanilang tungkulin. Partikular na tinukoy ng kalihim ang pag-angat ng Stock Exchange at upang bigyan daan ang pag-angat ng capital market ay maski ordinaryong Pilipino ay maaaring maging investors. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Commission on Higher Education o CHED ikinalugod ang nakuhang mataas na performance at trust rating ng CHED sa Octas Survey. May report si Marian Bastasa. Welcome sa Commission on Higher Education o CHED ang naitalang mataas na performance at trust rating ng komisyon
sa inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research Group. Sa naturang survey, nagkamit ang CHED ng 82% na performance rating habang 83% naman ang trust rating nito. Ayon kay CHED Secretary Popoy de Vera, ang resultang ito ay nagpapakita na epektibo ang mga programa at serbisyo ng komisyon. Indikasyon din anya ito na nanatiling mataas ang kumpiyansa ng taong bayan sa CHED. Pinakamataas ang nakamit na rating ng CHED sa Mindanao kung saan umabot sa 88% na respondents ang kontento sa serbisyo nito habang 91% naman ang tiwala sa pamamalakad ng komisyon. Kasunod niya nangako naman ng CHED na patuloy na itutulak ang accessible at equitable na higher education sa bawat Pilipino. Bukod naman sa CHED, ilan pa sa ahensyang nagkamit ng mataas na trust at performance rating ang DepEd, DPWH, Department of Health at DSWD. Ito si Mera Anbastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senado nanindigan sa Oktubre pa nila inaasahang matapos ang pagdinig tungkol sa panukalang economic chacha. Narito si Nympha Asuncion. Iginiit ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Senador Sonny Angara na sa Oktubre pa maaaring matapos ng Senado ang mga pagdinig tungkol sa panukalang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas o ang resolution of both houses number 6. Sinabi ito ng Senador matapos ipahayag ng ilang kongresista na tatapusin na ng Kamara ang mga pagdinig para sa panukalang economic chacha bago ang Holy Week break ng Kongreso sa Marso. Binigyang diin ni Angara na sakto ang target nilang October deadline para maisabay na rin ang plebisito para sa panukalang economic chacha sa 2025 midterm elections. Sa ganitong paraan niya ay mas magiging matipid ang proseso para sa national government. Una na dito ay ilang senador na rin ang nagpahayag ng malamig na pagtanggap sa isinusulong na bersyon ng Kamara ng Economic Chacha o ang resolution of both houses number 7 nila dahil nakasaad dito na magkasamang boboto ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pag-aproba ng mga pag-amyenda sa saligang batas. Una nang iginigiit ng mga senador na dapat hiwalay ang magiging pagboto ng Senado at Kamara. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRU, Secretary Carlito Galvez Jr., nagpasalamat sa suporta ng Senado sa Amnesty Proclamation ng Pangulo. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Pinasalamatan ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang Senado sa kanilang pagsuporta sa Amnesty Proclamation ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Galvez, sa suporta ng Senado ay kumpiyansa siya na malapit nang makamit ang kolektibong layunin ng pamahalaan na ipatupad ang naturang programa para sa mga dating rebelde. Si Senador Jinggoy Ejercito Estrada, Chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, ang nag-sponsor ng 4 na hakbang sa mataas na kapulungan na nagkakaloob ng amnestiya sa mga miyembro ng iba't ibang rebeldeng grupo. Nagboluntaryo naman si Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Hontiveros na i-co-sponsor ang mga naturang hakbang. Matatanda ang una na ring inaprobahan ng House of Representatives ang 4 na House Concurrent Resolution noong Desyembre 15 ng nakaraang taon na sumusuporta sa Proclamation number 403, 404, 405 at 404 ng Pangulo. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga barangay sa Bontoc Mountain Province na magtatala ng zero fire incident mabibigyan ng karagdagang pondo sa taong 2025. Si Donna Cawizbalio mula RP Bontoc sa balita.
Maikan kanayunan a pondo no 2025 dagiti barangay ditoy Bontoc Mountain Province nga makaragpat iti zero forest fire incident. Daytoy ket sigon iti Bontoc LGU kalpasan ti taripnong dagiti miyembro ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ita Alawas. Sigon iti Municipal Information Office inikan instruksyon ni Mayor Tudlong ti MDRRMO ken Budget Office nga agialokar iti ₱3,000 manipod iti 2025 Calamity Fund. Ti programa ket paset ti panangbigbig ti munisipyo kadagiti barangay amang poprotektar iti kabanbantayan. Iti report ti Bontoc Fire Station manipod Enero ingana Pebrero ita atawan at that 25 forest fire incidents ti napasamak. Nagpanawagan pa ti Bureau of Fire Protection kadagiti barangay nga iorganisa wenno i-activate ti Community Fire Auxiliary Group kas frontliner ti barangay no adda ti Puor. Manipod DZRA Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Solar irrigation project sa lalawigan ng Kalinga, isa sa mga pinoondohan ng Department of Agrarian Reform sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Irrigation Project. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. May sa iti Santo Rizal Solar Pump Irrigation Project Phase 2, iti pinondohan ti Department of Agrarian Reform, babaon ti Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Project. Dahito itinaamuan kini Dar Kalinga Chief Agrarian Reform Program Officer Michael John Giles. Sigun kini Giles, may sa nga akamit ahensya ti panangipaay iti support services kadigiti agrarian reform beneficiaries tapno sumayaat iti produksyon ken income da. Karaman iti climate resilient agricultural infrastructure services. Inayo na ng rugi iti operasyon na daytoy iti napalabas sa bulan ken maura iti official turnover ceremony na. May naig iti nasao proyekto, impakamu iti National Irrigation Administration, Cordillera Administrative Region, babaan iti press release, amay sa daytoy kadigiti solar pump projects iti NIACAR iti 2023. Sakupo na daytoy iti 72 nga ektarya, ken mabenepisyaran iti 60 manalon iti nasao a lugar. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Laguna Town farmers natulungan ng digitalization sa pagpapaunlad ng agriculture sector. Magbabalita si Tom Alvarez ng RP Lucena. Natulungan ng digitalization ng Lilow Laguna Town farmers sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ayon sa pabatid ng Los Baños-based Southeast Asian Regional Center for Graduate Studies and Research in Agriculture o SIARCA, na inilathala ng PIA Calabarzon ay napagtanto ng crop growers of Lilow Upland Farmers Marketing Cooperative ang malaking potensyal sa paggamit ng digital marketing sa pamamagitan ng AgriX application para maibenta ang kanilang mga produkto. Sa tulong ng nasabing application ay naging mas episyente at mabilis ang mga transaksyon ng pagbebenta ng mga magsasaka ng kanilang produkto sa merkado gamit ang makabagong teknolohiya. Nakapagpatayo rin ng kooperatiba ng multipurpose building sa Lilow Town proper na nakapag-generate ng extra income para sa mga magsasaka. Mula sa RP Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Mima Ropa bumisita sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan. Narito si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Ag-courtesy visit sa gobyerno ang Palawan kapon, petsa 22 ang Pebrero, ang direktori ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Mima Ropa nga si Director Christian Fibaldo. Katabid ng ag-atubang sa mga opisyales ang lokal nga gobyerno, ang Palawan sa PDEA Palawan Officer Jeremy Carl Hunyo ig-anang mga kaiban.
Igpaabot Direktor Pivaldo anang pagdayaw sa liderato ang probinsya sa erembeng-embeng nga pagpatika sigdigi nga batukan ng iligal nga droga sa probinsya. Igtawan importansya ang asambit nga opisyal ang kahalagahan ng pagmentenar ang momentum mas pagpapaigting iyang anti-drug efforts ang mga otoridad sa probinsya para dayong dong mapunas ang droga sa Palawan. Pwera digi, igpaabot day Provincial Anti-Drug Abuse Program o PADAP Manager Eduardo Modesto Rodriguez ang Anti-Illegal Drugs Initiative, igbetang o estado, iang drug-cleared nga mga munisipyo sa probinsya. Agarin digi sa Radyo Pilipinas Palawan, Ja Celizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizel Pilapil. Aabot sa 700 na rim ng hindi dokumentadong mga sigarilyo na harang ng Coast Guard District Eastern Visayas Substation Allen. Mula RP Calbayog mag-uulat si Charmaine Perito. Maabot 700 karim sandiri dokumentado nga mga sigarilyo ang nasakpan sa Santa Clara Port, Hubasan, Allen, Northern Samar sa taon Pebrero 20, 2024. Ang pagkamanilampuson sa operasyon ang ginpangunahan sa Coast Guard District Eastern Visayas Substation Allen, pinaagi sa Coast Guard K9 Team Allen ug Coast Guard IG Eastern Visayas kundi nadakop ano sa nga closed aluminum van. Ang nasabi nga mga sigarilyo ang ginkokomponer sang 400 karim sa Black Hawk Platinum Cigarettes, 200 karim sa Platinum Cigarettes ug Shin karim sa Canon Menthol Cigarettes matikang sa Zamboanga City, biyahe pakadto sa Uwas, Albay. Sa pagkayana, padayo naman ang Coast Guard Station Northern Samar nga nakikipag-koordinar sa Bureau of Internal Revenue BIR Region 8 para sa sakto nga dokumentasyon, tama nga pag-imbentaryo o pag-handle sa nasakpan nga mga sigarilyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Hemodialysis Center ng Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City nagbukas na. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagsugod na sa pag-operate ang Hemodialysis Center sa Adela Serra T. Memorial Medical Center dinhi sa Tandag City. Kini ang gibutyag ni Dr. Janice Pagaran Alcordo, OIC Medical Center Chief. Matod pa niya nga andam na ang ilang hemodialysis team nga moserbisyo sa 20 hangtod sa 21 ka mga pasyente matag adlaw gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii. Samtang aduna usab ilang on-call team nga naka-duty matag gabii. Nahibaloan nga anaa sa 2,600 pesos matag session ang bayad nga makover na sa PhilHealth sulod sa 156 ka sessions ug ang sobra niini nga session sa gubangon na sa Malasakit Center. Gipamahayag ni Dr. Alcordo nga dakong tabang ang pag-abli sa dialysis center dinhi tungod kay makuhaan na ang gasto sa pagbiyahe sa pasyente ug duol na lamang kini. Apan andam usab sila nga moserbisyo ni adtong gikan sa ubang lugar sa Caraga Region. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Holo, Local Government Unit o LGU patuloy ang pamamahala sa Pasalubong Center sa pantalan ng Holo na bahagi ng Tourism Development Project ng Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo.
Ukab sa kahawa adlaw isnin paahadim pasalubong center halam sin terminal building hajambatan hadairat yang gihulo bang doon ha mga imuulin sin pasalubong center munday nga hulo LGU malandag doon kanila ing kahawa souvenir items benasin t-shirt, mag, tote bag, pouch iban mga keychain. Matawd say magpamihabol iban malong amon halgahang gatos kauhaan paupat nga gatos pilak. Liuring ha mga hinang gwa nga hulo on day sabkay banan item besin pisyabit amon halgadeng hang iwo 5 gatos pahang iwo 8 gatos pilak. Iban sarok halgahang iwo 5 gatos pilak gwa paisab deng duwaing municipality. Bangad unon kimat hang po tagunom nga iho pila kinausaha sin center ha pag-ukabay ni sin February 13 ha tahon yan. Bang tumtumon in a center hambo ka mga tourism development projects sin Ministry of Trade, Investment and Tourism atau MTIT amon piunduhan gwa nga Transitional Development Impact Fund sin bakastal bilang sin Parliament Professor Sahi Udja. Deng ha RP Hulo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inanunsyo ng Maynilad Water Services Incorporated na naglaan sila ng nasa 11.4 na bilyong piso para sa mga wastewater management projects nito ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na sakop ng pondo ang paggawa ng mga panibagong sewage treatment plants at paglalagay ng mga bagong linya sa sewage system. Sa kasalukuyan, nagpapatakbo ang Maynilad ng 23 wastewater facilities na matatagpuan sa kanilang mga service areas habang 5 ang ginagawa sa ngayon sa mga syudad ng Muntinlupa, Caloocan at Las Piñas. Samantala, nasa 8.72 bilyong piso naman ang nilaan para sa implementasyon ng mga water source projects na mabibigyan ang Maynilad na makukuha ng mga alternatibong pagkukuhanan ng tubig at makapagbigay ng mas maraming supply ng tubig. Nasa 6.67 bilyon naman ang linaan para sa operations support projects katulad ng pag-upgrade at pagtayo ng mga key facilities kasama na ang mga pumping stations, water reservoirs at primary lines. Sinabi din ng Maynilad ang nasa mahigit 4 na bilyong piso ay ilalaan sa mga programa ng kumpanya para mabawasan ang non-revenue water at para sa mga inisyatibo ng pagpapalawak ng serbisyo nito. Ang nalalabi sa pondo ay ilalaan naman sa customer service at information infrastructure at iba pang mga proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Animal Industry o BAI na may 15 probinsya pa rin ang may aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF. Inulat ng BAI na karamihan sa bilang ng mga kaso ay nasa Oriental Mindoro kung saan ang mga hog farms na 8 syudad o munisipalidad ay sinusubukang makontain ang ASF. Unang natuklasan ang ASF outbreak sa Pilipinas noong 2019. Natukoy ng Oriental Mindoro ang unang kaso ng ASF noong Oktubre sa 2 barangay sa munisipalidad ng Rojas. Tinukoy din ng BAI ang presensya ng ASF sa 3 barangay sa Oriental Mindoro na nagresulta ng pagbawas ng populasyon ng mga farms sa kapaligiran nito. Binibigyan naman ng Department of Agriculture o DA ng 5,000 pisong indemnis ang mga farmers na nagbawas ng baboy hanggang 20 ulo.
Ang iba pang mga lalawigan na may mga aktibong kaso ng ASF ay ang Abra, Apayao, Zambales, Quezon, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Negros Oriental, Southern Leyte, Misamis Occidental, Sultan Kudarat at Agusan del Sur. Inulat din ng BAI na mayroong 9 na probinsya ang nakitaan ng kaso ng type H5N1 highly pathogenic avian influenza o HPAI o mas kilala sa bird flu. Sa pinakahuling talaan, mayroon pa ring kaso ng bird flu sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Kalinga, Cagayan at Bataan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA na tumaas ang bentahan ng mga bihikulo sa 34,660 units nitong Enero mula sa halos 29,500 units sa kaparehong buwan noong nakalipas na taon. Subalit bumaba ng 13% ang benta ng bihikulo mula lagpas 39,000 units noong Disyembre kung kailan inaasahan na mas mataas ang bentahan ng mga sasakyan. Sa isang pahayag, sinabi ni CAMPI President Romel Gutierrez na positibo ang kanilang nakikita itong taong 2024, lalo na't mayroon silang nakikitang paglawak ng bentahan sa electric vehicles o EVs at hybrid electric vehicles. Nitong Enero, ang bentahan ng commercial vehicles ay umakyat ng 16.5% sa mahigit 25,600 units mula sa halos 22,000 units sa kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Sakop nito ang 75.2% ng kabuang benta ng sasakyan. Ang buwanang bentahan naman ng commercial vehicles ay bumaba ng 13.3% mula sa lagpas 29,500 units na naibenta noong Disyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. binuksan ng Gilas Pilipinas ng panalo ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup qualifiers pagkatapos nilang gibain ang Hong Kong 94-64 na ginanap sa Tsuen Wan Stadium. Nanguna para sa Gilas si naturalized player Justin Brownlee sa natipon nitong 16 na puntos, 7 rebounds at 7 assists, habang nakaposte ng double-double si big man Kai Soto sa nagawa nitong 13 puntos at 15 rebounds. Malaki din ang naiambag ni UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao, lalo na sa huling yugto ng laro kung saan nagtapos siya ng may 15 puntos, habang ipinakita naman ni Scottie Thompson kung gaano siya ka-flexible kung saan nagbigay siya ng 9 na assist. 4 na puntos lamang ang abante ng Gilas sa first half, 41-37, subalit rumatsyada ng husto pagdating ng third quarter kung saan nagpakawala sila ng bomba 30-9 sa tulong ni Soto, Calvin Oftana at Dwight Ramos. Sinabi naman ni head coach Tim Cone na hindi niya inaasahang maganda ang ilalaro ng Hong Kong kaya't nasorpresa sila nung unang half. Subalit malaking tulong raw ani ni Cone ang mga fans kaya't naibalik sa kanila ang momentum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana ang kanyang unang panalo sa indoor season kung saan nakuha nito ang gintong medalya sa Memorial Josip Gasparak na ginanap sa Osijek, Croatia.
Nalundag ni Obiena ang 5.83 meters sa kanyang unang pagtatangka para iposte ang panibagong record at kunin ang kanyang unang panalo ngayong 2024 season. Pumangalawa naman si Pedro Bauro ng Portugal na nalundag ang taas na 5.73 meters. Naiuwi ni Obiena ang kabuang 1,500 euros o katumbas ng mahigit 70,000 piso sa kanyang panalo at panibagong record. Tinangka din ni Obiena na malundag ang 5.93 meters, subalit hindi niya ito nalagpasan sa loob ng 3 pagtatangka. Susunod na matutunghayan ang world number 2 pole vaulter na si Obiena sa ISTAF Indoor sa Berlin, Germany. Nakapagkwalipika na si Obiena sa Paris Olympics kaya't ang mga torneyong lalahukan nito ngayon ay bilang preparasyon para sa nalalapit na world event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang unang panalo laban sa NX-led Chameleons sa loob lamang ng 3 sets sa pagbabalik ng 2024 Premier Volleyball League o PVL season. Ang runner-up nitong nakaraang taon ay walang awang pinaslang ang Chameleons sa score na 25-12, 25-22 at 25-18 sa PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Pinangunahan ni reigning PVL Most Valuable Player, CC Rondina, ang Flying Titans sa nagawa nitong 17 puntos galing sa 16 na attacks at 1 service ace. Habang sinuportahan naman siya ni Kat Tolentino sa nagawa nitong 12 puntos. Hindi naglaro ang setter ng Choco Mucho na si Diana Wong at pumalit sa kanya si Mars Alba na hindi naman nagpatinag dahil binigay nito sa Flying Titans ang game high na 18 excellent sets. Sa unang laro, mabilis na dinispatcha ng PLDT Home Fiber High-Speed Hitters ang Galleries Tower High Risers kung saan kinailangan lang nila ang 3 sets, 25-22, 25-6 at 25-9 para tapusin ang laban. Pinangunahan ni Filipino-Canadian Savvy Davison ang high-speed hitters sa nagawa nitong 19 na puntos galing sa 16 na attacks, 2 blocks at 1 service ace. Nagpakita din ng kanyang kakayahan si Jules Samonte sa ipinusti nitong 15 puntos at 10 excellent digs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika.
Ito nakakalungkot na makita natin ang may mga nababalitaan tayo na ilang mga celebrities, lalo na ang matatagal na katulad ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo at sina Kim Chiu at Sian Lim at itong huli ay sina Bea Alonzo at Dominic Roque. At itong paghihiwalay ang pinangangambahan ng ilan sa mga showbiz couple na in a relationship sa ngayon. And katulad na lang itong si Bianca Umali na inamin na siya man ay natatakot sa mga nagaganap na hiwalayan sa mundo ng showbiz. Ito sa panayam ni Luis Manzano sa actress sa YouTube vlog nito na Luis Listens. Inamin na natatakot ito sa nagaganap na hiwalayan dahil magkakasunod itong nangyayari. Natatakot yung time na yun. Kasi tuloy-tuloy and magkakasunod. At yung mga naghihiwalay, hindi lang basta-bastang couples. Alam mong yung mga poste ng mga love life dito sa Pilipinas. O kahit si Bianca daw ay hindi matiyak kung ano ang naghihintay sa kanila ni Ruru Madrid na kasalukuyan niyang kasintahan. Pero sinisiguro naman daw nilang dalawa na nasa sentro ng kanilang relasyon ang Panginoon at syempre magkaroon sila ng faith sa isa't isa. Para sa amin, hindi din naman namin mapromise eh. Walang mangyayaring masama sa atin, hindi tayo mag-aaway, hindi malalaman ng mga tao yung mga nangyayari sa relationship namin. But we had faith in the relationship and parang we held on to knowing na ang center ng relationship namin is our faith. At ito, aminado ang kapuso actress na mahirap talagang i-maintain ang isang relasyon kapag nasa entertainment industry, lalo pa sa kaso niya ay hindi siya gaanong nakikihalubilo sa mga tao o yung tinatawag na introvert. At samantala sa darating na Hulyo ngayong taon ay ipagdiriwang ng celebrity couple na sina Bianca at Ruru ang kanilang 6th anniversary. Samantala noong nakaraang taon lamang nang aminin ni Ruru na nagkaroon sila ng maiksing breakup ni Bianca noong 2019 na umabot ng 8 buwan. At ayon pa sa aktor, ang breakup nila ang nagpa-realize sa kanya na si Bianca na ang the one para sa kanya. At sa huli natin chika for today, matapos ang anunsyo na engaged na itong si Rhea Ataide kay Zanjo Marudo, may bilin ang kapatid niya na si Jella Ataide. Ang gusto lang naman daw kasi nito ni Jella ang maalagaan ng mabuti ang kanyang kapatid. Sabi niya dun sa kanyang Instagram story, quote and unquote, "Please take care of her, kuya," with pagtag dyan kay Zanjo Marudo. And sa nasabing story, kalakip ng o kasama doon sa Instagram story post na yon ang tatlo. At chika pa ni Jella, quote and unquote, she's a little fragile and stubborn but she's okay. Gayunpaman ay ipinaalam niya na masayang-masaya siya sa relasyon ng celebrity couple. At kasunod niyan, tila sinabi ni Jella na ang bilis nga naman daw ng panahon dahil pakiramdam pa rin daw niya ay mga bata pa rin sila ni Rhea. At noong February 20 nang masayang inanunsyo ni na Rhea at Zanjo sa social media na engaged na sila sa pamagitan ng kanilang mga social media accounts. At nitong January last year ay kinumpirma ni Zanjo sa publiko ang totoong score nila ni Rhea matapos ang ilang buwang pagde-date. At sa isang interview nung Setyembre, nung nakaraang taon din, ay inamin ng actress na itinuturing niyang the one o ika nga forever itong si Zanjo Marudo. And ayon sa kanya, hindi naman sila nag-aaksaya ng oras at panahon kung hindi nila nakikita ang isa't isa bilang partners in life na panghabang buhay. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.